Ang video na ito ay update sa pagpaparami ko ng aglonema gamit lang ang tatlong alternative na fertilizer. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 nito, panoorin lang ang video na ito hanggang sa dulo. Pero kung napanood mo naman ang part 1 nito, panoorin ang update na nasa 5 minutes at 1 second. Hi guys! Welcome sa ating channel. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan ang mga aglonema ninyo para sila ay mabilis dumami nang hindi nyo kailangang maglabas ng pera sa mga fertilizer. In short, ang gagamitin ng ting fertilizer mga guys ay libre. So hindi nyo kailangan maglabas ng pera para gumastos sa fertilizer. Pero bago yan guys, nais ko muna magpasalamat sa mga taong sumuporta sa channel ko. Last month guys, mayroon lang tayong 30 subscribers. At ang 10 dito ay akin. Pero ngayon guys, salamat sa Panginoon. At mayroon na tayong 1,170 subscribers guys na mababait at matutulunging mga subscribers. Ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay kung paano alagaan ang mga aglonema ninyo gamit ang tatlong fertilizers na libre pero effective guys. Na-try na namin. So mayroon kaming tatlong aglonema na sinampulan guys sa ganitong paraan ng pag-aalaga. At itong tatlong ito ay 1 year na sa amin that time, pero wala pa rin silang anak, o yung tawag dito sa amin ay saha. So hindi ko alam kung anong tawag dun sa Tagalog guys. Please comment sa ibaba kung alam nyo ang tawag dun sa Tagalog, yung parang anak niya. Ang tawag dun sa amin ay saha. So balik tayo guys, itong tatlong aglonema na sinampulan namin ay 1 year na sa amin pero wala pa ring saha. Pero nung sinubukan namin ng ganitong paraan guys ng pag-aalaga, imagine in just 3 weeks lang, sunod-sunod na tumubo yung mga saha niya guys. So kung excited na kayo guys, excited na rin akong i-share sa inyo ang paraan ng pag-aalaga namin sa aglonema namin. Simulan na natin guys ang presentation. Ngayon, ito yung resulta ng tatlong aglonema na sinampulan namin sa ganitong paraan. Kung makikita nyo guys, sila ay sunod-sunod na nagkaroon ng saha. Ito ay sa loob lang ng 3 linggo ng pagdidilig namin ng tatlong alternative na fertilizer. So ano sa tingin nyo guys? Okay or okay kayo? Ngayon, anong paraan ang ginawa namin? Mayroon kaming tatlong alternative na fertilizer na ginagamit namin guys araw-araw pero libre. Ano ito guys? Ito ay una ay ang tubig na pinaghugasan ng bigas. So wag pala nating basta itapon lang guys yung mga pinaghugasan natin ng bigas, kasi pwede itong pandilig at maging fertilizer sa mga tanim natin. So, hanggang 2 beses po ito pwedeng hugasan ng bigas. At ang pagdidilig nito guys ay pwede araw-araw. Ang tawag ko sa paraan na ito guys ay arise from arise. Ang ikalawa guys ay ang ihi po natin. So ang ginagawa po namin tuwing umaga, nagkukulikta po kami ng ihi sa bawat membro at hinahaluan namin ito ng tubig. 50% ihi at 50% tubig, kasi alam naman natin na ang ihi natin ay acidic, baka mamatay ang tanim natin pag nasubrahan. At ang pagdidilig nito guys ay pwede araw-araw. Ang tawag ko naman dito guys ay ihi mo, pandilig ko. At ang panghuling alternative na fertilizer guys ay ang nauuso ngayong fertilizer. Ito ay ang Vitsin Ajinomoto Umami Seasoning. Ito ay nabibili ng 4 na piso sa tindahan. Ihalo ang 1 litrong tubig at ang 1 sachet ng Vitsin. I-shake hanggang ma-dissolve ang Vitsin. Tapos pwede na itong idilig. Ang pagdidilig naman dito guys ay once or twice a week lang. Bakit twice a week lang guys? Kasi una, para makatipid. Kalawa, hindi ko pa kasi na-try na gamitin ito araw-araw. Pero kung gusto nyo guys, pwede nyong subukan. Nasa sa inyo na yun.
So ito na guys ang update niya. Ito ay after 6 weeks ng paggamit ng alternative na fertilizer. Ang sample number 1 guys, kung pansin nyo, mayroon na siyang 4 na suloy o suhi. Noong 3rd week niya guys, mayroon lang itong isang suloy o suhi. Ngayong 6th week niya ay 4 na suloy o suhi na guys. Ang sample number 2 naman guys, noong 3rd week niya, mayroon siyang 2 suloy o suhi. Ngayong 6th week niya guys, ay ang 4 na ito. Ang sample number 3 naman guys, ay the same lang siya. Noong 3rd week at saka ngayong 6th week niya, may isang suloy lang. Nais ko palang klaruhin guys, huwag masyadong mag-expect ng mabilis na resulta kung ang tanim nyong aglonema ay bagong transplant pa lamang. So at least 3 months na pataas, nakatanim sa pot ang aglonema nyo guys, dahil ito ay stable na at ready na para magkaroon ng suloy o suhi. At clarification din guys sa pagdidilig, yung pinaghugasan ng bigas at saka ihi plus tubig ay pwede araw-araw, yung ihi sa umaga at saka yung pinaghugasan ng bigas sa hapon. Ito ay applicable guys kung sa lugar nyo guys ay maaraw. Pero kung sa lugar nyo naman guys ay tag-ulan, so wag ito i-apply ng araw-araw, baka malata yung tanim nyo guys. So at least every other day, salitan yung pinaghugasan ng bigas at ihi plus tubig. So bago ako magtapos guys, nais ko palang magpasalamat kay Ma'am Melanie Ramos na siyang nag-comment naman sa Tagalog ng saha guys. Sabi niya, ang Tagalog daw ng saha ay suloy. Pero sabi naman nila Sir James Cubalida at Ma'am Emilita Marcelo, ang Tagalog ng saha daw guys ay suhi. So ano guys, suloy or suhi? Nalilibugan ako guys. So that's it guys. See you sa next video ko.